Para po sa hindi nakakaalam ng mga details kung ano-ano ba yung mga karapatan mo o mga pribilehyo bilang isang permanent resident dito sa Canada, ay muli nating bubuksan sapagkat marami sa mga kababayan natin nagtatanong kung ano na ba ang mangyayari kung halimbawa ay natapos na yung application namin for permanent resident and approved na kami. Kasi ang pamilya ko, yung isang nag-message sa atin, yung family niya is actually from Manitoba pero gusto nilang mag-move sa kanyang asawa o sa kanyang mas maraming relative na nasa Alberta naman. So ano ba yung mga pribilehyo mo o karapatan? Pwede ka bang lumipat from one country to another o kaya naman from one city to another o kaya naman from end to end na point ng Canada. So ano ba yung mga pribilehyo ko kapag magta-travel ako? Ano ba yung pribilehyo ko kapag nandyan ako? Makakabili ba ako ng bahay, ng pansarili ko at makakatira kaya ako ng mas matagal? Yun ang concern ng ating mga kababayan at nilipon ko ito para na sa ganon ay magkaroon lang tayo ng isang consensus in terms of explaining this topic para nang sa ganon mas malinawan yung mga kababayan natin. At kayo din po ng mga apply papunta dito sa Canada at interesado makarating at maging permanent resident o kaya naman patuloy na manirahan pagdating ng panahon. So yun ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusap po natin ay hinalaw natin sa Canadian Immigration Law Firm, Canada Permanent Residence. A Canadian permanent resident is someone who has been granted permanent resident status by immigrating to Canada. So kung permanent resident ka ng Canada, anong pagkakaiba mo ngayon sa work permit status, sa tinatawag nating visitor's visa status, and sa isa pa yung tinatawag nating citizen, yung talagang nandito na sa Canada, no? So yan ang pag-iisa-isahin natin. Ang sabi po dito, a permanent resident enjoys many of same benefits of Canadian citizens. However, unlike citizens, they must maintain their status by meeting certain requirements like the residency obligations. So isa sa pinaka-main na pagkakaiba ng resident o ng permanent resident dito sa Canada at ng isang citizen, Canadian citizen dito sa Canada ay yung pag-maintain ng tinatawag nating obligation. Obligation ng isang permanent resident o ng PR kung tawagin na lang natin ay yung pagre-renew ng kanyang ID. Halos 5 years ang itinatagal nito, kailangan mong i-renew yon. So, kumbaga, kung sa US meron kang green card, dito naman sa Canada meron kang tinatawag na PR card. I-renew mo yon every after 5 years and then babayad ka uli, no? So, minimal lang naman, parang nung kami 50, something like that, pero ata ngayon medyo tumaas na, no? So, yung isa sa mga obligation mo bilang permanent resident dito sa Canada. As long as na nagre-renew ka ng permanent resident ng residency mo, hindi ka naman nila po pwedeng basta-basta paalisin ng walang mabigat na ground, no? So, yun lang po ang ibig sabihin nun. Pagdating naman sa mga Canadian citizen naman, syempre nandito na sila. Ibig sabihin, nag-convert na yung halimbawa yung status mo bilang Filipino into Canadian citizen. Therefore, hindi ka naman na, kumbaga, mas hindi mo na kailangang i-renew yung mga IDs, kumbaga, no? Pero kung titignan natin, halos pareho lamang, no? Sa katunayan, mayroon tayong 5 hanggang 6 na mga major na kumbaga ito ang magsasabi na tayo ay permanent resident dito sa Canada. Ibig sabihin, ito yung mga pribilehyo na ipinagkaloob sa atin ng Canada bilang mga immigrant dito nga sa Canada. So, isa-isahin natin. Number 1, the ability to live and work anywhere in Canada. Canadian permanent residents have the legal right to live and work anywhere in the country. If a PR starts off in Montreal, for example, but finds a better job in Toronto, they will have every right to move. Permanent residents aren't tied to a specific employer or province. Additionally, Canadian permanent residents have the ability to live and enter Canada's borders using their Canadian Permanent Resident Card or Permanent Resident Travel Documents or PRTD. Tulad ng sinample natin kanina, no, na yung tanong natin kabayan na nandun siya sa Manitoba pero gusto nilang pumunta sa mga kamag-anak ng kanyang asawa sa Alberta, po pwede po yun kapag kayo ay PR na. Kapag kayo ay work permit status pa lamang hawak ninyo at lalong-lalo na kung tawagin natin ay employer specific o yung close work permit kung tawagin natin, colloquial term,
yun po ay hindi po pwede, no? Kailangan kung saan ka, nandoon may kontrata, ibig sabihin pumirma ng job offer letter, ibig sabihin doon ka lang po muna mag-stay hanggang sa makuha mo yung iyong permanent residency. And then, you can work all over Canada kung saan mo man gusto, kung may kamag-anak ka doon, dito, something like that. Punta ka ng Nunavut o kaya punta ka naman ng Yellowknife, pwede po yun, no? So, ganun po ang ibig sabihin ng number 1. Number 2, access to universal healthcare and social services. Canadian healthcare is universal, which means access to free medical care once an individual becomes a permanent resident. They have an access to Canada's healthcare and social services. Kaya katulad po ng mga Canadian citizens, may karapatan din po tayong maka-access ng tinatawag nating universal healthcare. Universal healthcare po ang tawag dito kasi nga universal. Ibig sabihin, walang bata, walang matanda, walang babae, lalaki, wala nakabatay sa status. Ibig sabihin, kahit visitor ka, pwede ka mag-access as long as magbabayad ka ng mga fee. Pero kapag ikaw ay permanent resident na, magpapacheck up ka, punta ka ng hospital, wala pong mga bayad yon, no, sa mga universal health facilities natin. For instance, nanganak ka, wala pong bayad doon. Kung halimbawa may additional na gamot lang, yun lang ang babayaran mo. Pero yung halimbawa na cesarean ka o kaya naman may kwarto ka na talagang pinaglagakan sa iyo doon, hindi mo kailangan bayaran yon kasi nagbabayad ka na po ng tax mo at yung tax mo ang nagbabayad doon sa universal health care mo bilang permanent resident dito sa Canada. Halimbawa, may family doctor ka, dyan sa atin sa family doctor sa Pilipinas, kung papacheck up ka, automatic mayroong tinatawag nating doctor's fee or yung professional fee, kung tawagin natin. Pero dito po, magpa-check up ka, kahit ilang beses, wala pong bayad yan. Hindi ka pa pababayaran ng doctor kasi cover na po ng universal health care na tinatawag natin yung pagpapacheck up mo, no? Kung halimbawa naman kailangan mong gamot, usually may mga private insurance naman po tayo, yun naman magka-cover sa mga gamot natin. So, almost zero yung binabayaran natin sa healthcare natin. For instance, sabi ko, alam po ninyo to, no? Na ako ay may asthma, lagi kong sinasabi yan, na kapag magpaparefill po ako ng aking salbutamol, ng PAFOR kung tawagin natin, at yung pang-maintenance para hindi po tayo magka-asthma, ang sumasagot po yan, universal healthcare, sa doctor po yan, sa facility na pinuntahan ko, and then, yung pong gamot ko naman ay sumasagot, ang sumasagot dyan ay yung personal coverage ko, yung private coverage ko naman po yon. So, ganun po ang healthcare natin dito sa Canada bilang permanent resident. Number 3, family sponsorship. Permanent residents can apply to sponsor your spouse, common law partner, and dependent children to join them in Canada. That said, if you immigrate through express entry, you can include your family on your initial application so you won't have to sponsor them later on. Yun ang kainaman dito sa Canada, no? Yun ang medyo hindi nakikita ng ilang mga kababayan natin na sinasabi nila na scam ang Canada, something like that. Huwag na nating isipin yun. Huwag na nating tingnan yun. Kasi ang Canada, katulad po ng Estados Unidos at ng ibang bansa na mayroon ding sponsorship ng family, you can invite your family as a whole. Ang kainaman po dyan, yung lolo ninyo, lola ninyo, pwede nyo pong makuha ang mga magulang ninyo, ang mga kapatid ninyo, under, kung di po nagkakamali, 21, 22, pwede nyo pong makuha yan sa tinatawag nating family sponsorship. So, ganun po kalawak yung programa ng Canada, ng Immigration Canada, pagdating po sa family sponsorship kapag ikaw na po ay permanent resident na dito sa Canada. Kaya mahalaga po na kapag kayo ay nag-apply o pag-apply pa lamang dito sa Canada, please include the members of your family para nang sa ganun hindi magka-problema sa mga susunod na panahon. Kung kayo ay may magulang pa, patay na o buhay pa, please include them in your application. Mga anak, overage man yan, base sa economic development ng Canada, sa family code ng Canada, i-declare nyo pa rin po yan para later on hindi po kayo magka-problema. Number 4, free education for children. Children of Canadian permanent residents can study for free
up until secondary school. After graduating, post-secondary school is also much cheaper for permanent residents than it is for international students. Yun ang kainaman kapag permanent resident na po kayo dito sa Canada, free ang education ng inyong mga anak o kaya naman ng inyong family kung mag-aaral pa man po. So, ibig sabihin lang po yan na binabudgetan po ng malaki kasi ng Government of Canada ang natawag nating school. So, private man yan or private or public schools man yan, binabudgetan po yan ng, syempre, ng Government of Canada. Kahit na nasa Catholic school, very minimal kung merong babayaran, napaka-minimal. Unlike po doon sa atin sa Pilipinas, public school na nga, meron pang binabayaran na miscellaneous, something like that, na medyo nagpapabigat talaga sa mga magulang ng mga estudyante. Kahit sabihin mong 500 man yan, o kaya naman 100 man yan, still nagbabayad pa rin po. Thankfully, ngayon medyo sa Pilipinas medyo naaayos na yung mga ganong sistema ng makuha anong miscellaneous sa public school. Sana po wala na po yun at pondohan na po ng malaki. Ganun din po ang ginagawa ng Government of Canada sa mga schools ito na wala na po talagang kumbaga binabayad. May mga contribution na, halimbawa sa isang school na na-attendan namin noon, ang sinasabi nila, meron silang contribution na $1 parang ganon per week para naman sa kanilang party yon, parang contribution na lang nila. Pero yung school per se na miscellaneous, parang ganon-ganon, wala na po yon. Mga science laboratory, wala na po yon. Hindi na nila tinitingnan kasi funded na po by the Government of Canada. Kapag po yung mga anak ninyo, kapatid nyo, family ninyo ay nag-aaral as a permanent resident na po kayo. Number 5, can transition to Canadian citizenship. Becoming a permanent resident is the first step to becoming Canadian citizen. After residing in Canada for 3 out of 5 years, PRs are eligible to become citizens. Once the PR has transitioned to citizen or Canadian citizenship, they can vote, apply for a Canadian passport, and no longer need to renew their status in the country. Yun, kung dati ang iniisip mo ay yung passport mo, Philippine passport mo, na nire-renew mo, and then yung PR card mo, ngayon, isa na lang, Canadian passport na lamang. Pero, kung halimbawa, babalik ka ng dual parang after 2 years, let's say 2 years, magiging dalawa pa rin, ang passport mo. Canadian passport and of course, the Philippine passport kung gusto mong bumalik as a Filipino, yung tinatawag nating dual citizenship. So, ina-allow din po ng Government of Canada yan, At ang kainaman dyan, pwede ka mag-travel sa US anytime. Diyan lang, dadaan ka lang ng border, passport, Canadian passport, yun na. Pag ikaw ay Canadian citizen na po. Pero pag ikaw ay permanent resident pa lamang, syempre kailangan pa rin ng visa to visit US. Kaya lang mas madali na dito sa amin kasi permanent resident na nga po tayo dito sa Canada. So, ganun na lang po kadali yon. At ang kainaman pa po dito, ay pwede kang mag-transition into citizenship o Canadian citizen kasi nga makukuha mo na lahat ng rights and obligation ng isang Canadian citizen. For instance, the right to vote, right to yung tumakbo sa mga opisina o sa mga higher ups like the CEOs o mga managerial positions sa mga government buildings or government offices, something like that. Pwede nyo na pong gawin kapag kayo ay from permanent na naging Canadian citizen na po. Number 6, last but not the least po yan, protected rights. The rights of Canadian permanent residents are protected under Canadian law and the Canadian Charter of Rights and Freedom. Yan naman ang kainaman dyan, kahit na tayong mga permanent resident pa lamang dito sa Canada ay katulad na rin natin yung karapatan ng mga Canadian citizen dito sa Canada. So, ibig sabihin po niyan kung may karapatan sila na right to abode, right to, ano pa yung mga karapatan nila, to live freely, right to use or opportunity na gumamit ng mga facilities, ganun din po tayo. So, yun yung mga karapatan na naitala doon sa tinatawag nating Charter of Rights. Kumbaga sa atin yung Constitution natin. So, hina-uphold din po natin yun and at the same time ay hinahawakan umbrella po tayo ng tinatawag nating Charter of Rights ng Canada. So, ibig sabihin na mas malaya tayo nakakagalaw kaysa sa
visitor's visa, and work permit visa. So, ibig sabihin nito, para ka na ring Canadian citizen. So, isang step na lang, Canadian citizen ka na. Yun lang po ang ibig sabihin yan. Ano? So, I hope may natutunan po tayo sa pag-uusap natin. Para po sa mga nagtatanong ng ating pag-uusap ngayon, sana po ay nasagot ko yung inyong mga tanong. Ano? Kinalap ko lang po yung inyong mga tanong. Okay, maraming salamat po. Please lang po, nasa 77,000 na po tayo. Please do subscribe. Malaking tulong po ito sa ating channel, sa Rod's channel. At tatanggapin ko po yung lahat ng inyong mga kumbaga suggestions at binabasa ko naman po yan. Pasensya na po kayo dahil sa ngayon medyo po busy si Kuya Rod, no? Na nag-aaral at maraming talagang iniisip na isasubmit pa sa school, sa university. Kaya talagang hindi ko naiisa-isa muna. Pero nagbabasa po ako ng comment niyo at isa nga po ito sa mga ating nakita, no? Please subscribe and wag po makalimutan na i-like po yung ating mga videos para po kahit paano matulungan nyo rin po ako sa munting pamamaraan. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.